Nung bata ako, hindi ko alam na budget cosplay na pala yung pinaggagawa ko. Ewan ko kung ginawa nyo din to eh. Idol nyo ba si Superman? Kinukuha nyo ba yung kumot nyo nung bata kayo tapos ginagawa nyong cape na parang kay Superman? Tapos tumatalon kayo sabay sigaw ng Darna! Bakit Darna? Parang napaghahalataan ka. Mali. Ano yun? Superman dapat yun. Mali ka lang nang narinig. Isa sa mga naging paborito kong anime dati ay yung Flame of Recca. Alright, shoutout sa mga batang 90s dyan. Sila lang makaka-relate dito. Naalala nyo ba yung gauntlet ni Recca? Yung suot-suot niya sa kanang kamay niya para kontrolin yung powers niya? Dahil sa idol na idol ko siya, gumawa din ako ng ganun gamit ang kartulina. Feel na feel ko pa nga yan nung bata ako eh. Diba nakasulat sa upper arm niya yung mga pangalan ng mga dragon na powers niya? Pati yun, ginaya ko din. Kumuha ako ng pentel pen at pinagsusulat ko yung braso ko. Naaalala nyo ba nung high school kapag pinapagawa kayo ng skit ng mga teacher? Madalas to sa Filipino subject eh. Yung i-acting nyo kunwari yung mga karakter mula sa No Limit Tangere. Tulad ni Crisostomo Ibarra at si Maria Clara. Potek yan, yung napunta sa'yo yung role ni Maria Clara kahit lalaki ka. Wala kang magawa kundi gamitin ang pagiging resourceful mo eh. Maghahanap ka ng mga bagay para lang ma-cosplay si Maria Clara. Leche, goodbye dignidad talaga. So naisipan kong mag-cosplay dahil nalaman namin na may mga cosplay competition pala na pwede kang manalo ng mga prizes. Nung unang sali ko sa cosplay competition, ay wala talaga akong malaking budget. May pera lang ata akong nasa 700 to 800 pesos. Alam nyo ba kung sinong iko-cosplay ko? Walang iba kundi si Kirito sa anime na Sword Art Online. Isa sa mga anime na nagpasikat ng isekai. Simple lang yung costume niya na feeling ko swak sa budget ko. Yung coat niya, pinatahi ko lang sa patahian. At akala ko, mura lang. Leche, malaki kaagad ang nakaltas sa pera ko. Meron naman akong black pants at